di ba? May mga cutscenes, may talagang mga behind the scenes. Yes, Pero partner. lahat yan, pag pinagsama-sama mo, success ka step by step, right? Exactly, sabi nga ni Nina. So, well, tune in to find out ating mga adverkada sa ating kwentuhang success sa ating mga bigating guests na certified agency buddies and industry pros na. Kaya naman, what's up, adverkadas? Welcome to the third episode of Catch Up with Adverkada Season 2, the next level! This is your go-to spot for all the things in the ADP or industry with a dash of chismis and nakakalokang drama with super helpful tips that will keep you on top of your game. Kaya naman, I am Yang, Mina Yumayami kapag nag-i-spill ng tea. At ako naman si Abija Villagomez, you can call me Abby, ang tagapagbandila ng chismis, lesson sa ating mga adverkadas. Pero, teka lang partner, before that, we would like to thank the following. To our official media partners, Philippine Communication Society, to our official organization partner, Community of Human Resource Student, to Rivers, Sidhaya, The Untold, Sidhi, Abantres, and to our dearest sponsors, Copa Java and Doña Teresa. Diba? So last episode natin, shinare ng ating mga alumni guests or mga ADPR alumni ang kanilang career plot twist outside ADPR industry, highlighting kung paano nga ba naging flexible yung pagiging Flexible. ganun eh. Mag-flexible talaga, partner. But today's guest will put the spotlight back in the advertising and PR world, giving us an insight kung paano nga ba yung kanilang daily life as an AdPR pro. Yan. Kaya naman, huwag na tayo magpatungkik pa at naabangan na ng mga manonood natin ang kwentong success ng mga guest speakers natin. So, we have mga bigating guest speakers na sumasakses nga sa ADPR industry. Success o stress? Oh, mamaya malalaman natin. Diba? Yeah, sure. So first up, we have a senior art director from an international agency, which is the TBWA Group, none other than Mr. Melves Magumi. Yes! At syempre, hindi magpapauli ang ating bigating senior art director. She is from Ogilvy, Philippines, Miss And of course, we have an agency buddy who is a senior account manager at VML Manila. At pa, he is also a former account supervisor at Gigil Philippines. Let's all welcome Mr. Justin Pataksin. Grabe! All stars! Ang bibigate! Magkakaiba yung ano nila, partner. Okay. Sobrang pasabog nila, di ba? Exactly, like super pasabog, like super pasabog talaga sila in all giving. Gusto kong sumakses like them, especially as freshies, seeing na kung ano na yung mga position nila ngayon sa industry. Parang, gusto ko yun eh. Parang, parang pangit. Pero speaking of success, bigyan niyo naman po kami ng glimpse of how's your daily life usually sa industry. Okay, sino po Muna, accounts creatives. Okay. So accounts, to give background lang, accounts mostly handles clients and also the team. So kami yung nagtatawid ng, anong gusto ng clients, tatawid namin sa creative team or also media or public relations. Kami yung nag-aayos ng buong campaign mostly. So ang day-to-day namin is, if ever may ongoing campaign, so, kakausapin namin yung creatives, kamusta yung status, or ano yung mga isasubmit natin for today or for this week. And then, later on, we'll also update clients, ano na yung status, ano na yung expect nila. So, parang it's keeping everyone updated kung ano yung nangyayari. Kasi, meron din sila sarili-sariling deadlines dun sa site nila. And syempre sa agency, may mga deadlines din kami. So, mostly yung day-to-day namin is monitoring those, especially on our timings, or project list, and also ano yung mga goals namin towards the campaign and also the projects. What about the nursing? Okay, so kasi art director ako and creatives. So what we usually do, I mean, more than just doing aesthetics and looking sa visual direction, syempre we also conceptualize mga campaigns, ganun. We work with a copywriter, so we do the visuals, we give pegs, and then we work with them in tandem, so we could come up with an aligned look with how we do yung campaigns or even mga social posts lang.
Pero in the day in the life of an art director, usually, parang, siyempre, didilat muna ako. Sure. Well, in the day in the life of an art director, I start with looking through yung project list namin, so I know what's my load for the day, and then I will align with my partner or with my team, and then usually, pag kunyari hindi ka na nag-iisang art director, you work with another art director, you will call dibs, diba? So, ako na lang dito, ikaw na lang sa salo dyan, gano'n. So, we're aligned with what we're doing for the rest of the day. And yeah, we also talk with, and align with the accounts also for the rest of the day. And hopefully, walang sabit para maagang time out. Yes. Ako naman to answer it differently. Yung day na life ko, work starts at 9 or 10, pero gumigising ako ng 7 kasi ayoko talaga na gigising ako tapos bubuksan ko na yung camera or laptop. Kaya ko yun, may science behind it kasi hindi siya okay kasi nagta-transition pa lang yung brain mo from sleep mode. Then after nun, kailangan ko maligo kasi yun yung parang kape ko. Kasi ako nag-rely sa coffee. And then after nun, kailangan ko may gawin diba? So either maglalakad ako or one episode ng PBB. Ganyan. And then after nun, to-do list, kailangan kong malaman kung ano yung mangyayari sa day ko. Tapos after nun, kailangan kong i-affirm yung sarili ko. Kasi hanggang ngayon ay imposter syndrome. Yes. Ano mo ka? Trauma. Kailangan i-affirm yung sarili ko na itong mga to, kaya ko to, maybe nagawa ko na yan, presentation, sure. So, yun. And then after nun, office na, meeting, brainstorm, tapos Photoshop, papaganda yung lahat ng pwede pagandahin. And then after ng lunch, and then Photoshop ulit, brainstorm ulit. Then after ng publish. Yes! Every day. Nakakatawa! May time pa rin for social. Oo. Kasi na, sobrang araw na break. Work. So this just shows na parang very dynamic ang Yes. advertising and public relations. So nung pagka-graduate niyo po ba, may mga initial expectations kayo na hindi nag-match nung nakalaya na kayo sa lipunan. Sa Sa lipunan. lipunan. Ayun. School. Sa school. Melvis ka, no? May mga expectations ba na Ako, hindi ko kasi alam yung advertising talaga. Parang yung naghanap ako ng course na masaya lang. Wala ko siyang pangarap, wala akong ganun. Hindi ako lang dapat maging doktor ako. Wala. Gusto ko lang ng masaya. And then, nung nakapasok na ako sa advertising, yung naririnig ko talaga, masaya siya, cool, tapos mag-OT. Tapos yun na yung life mo. That's reality. Masaya siya, cool siya, and then, sa akin hindi naman totoo yung OT. Parang for me, controllable siya. And hindi mo siya dapat ni-normalize. Yes. Yun. Yun lang. How about you po, Miss Ice? Parang si Melvis din ako parang walang pangarap. Medyo ko lang. Pag getting into advertising, parang wala rin akong idea or background. Parang parang straight out of high school. I just found it. Tapos parang, wala lang, gusto ko kasi gumawa ng art. Tapos parang parents ko, sabi na, there's may advertising na course. So, baka interesting for you. And true enough, it really was interesting. Lalo na lang nung may mga nakilala kong practitioners within the field. Sobrang mga cool nga sila na people. Yes. Ang daming interest, ang daming hobbies. And it really pays off kung marami kang mga interest na ina-apply mo sa work. So, ayun. And then, ano ba yung susunod ko sasabihin? Yung reality, okay. When I was an advertising student, akala ko may formula, a formula that works within the industry. Kasi ganun di ba? Parang very textbook kasi yung application when you're in school. Pero in reality, di ba? Parang it's brought, iba na yung mga ideas mo, it's really brought about by yung mga experiences mo. Most of the time, they're very personal din. And that's the best kind of work na produce. So yun, parang yun yung learnings ko, parang lahat na natutunan mo sa school, it doesn't always apply dun sa advertising. It's more of your experience in the real world. Yes. Yes. Parang same kami na late na namin na-realize yung mga pangarap namin. So, nung third year ko lang na-realize yung kung ano yung advertising when I interned in one of the agencies in Manila. So, doon ko lang nakita na ganun pala gumagalaw yung mga campaigns, ganun pala siya nabubuo. Pero from there, parang konti lang din yung experience. So, wala pa akong glimpse on ano talaga yung nangyari. So, yung expectation ko noon is parang sobrang complicated ng process. Sobrang daming dadaanan, ganyan. Which is, the experience naman on the first few months. Pero, nung nagtagal, parang nakilala na yung mga tao, parang bilis lang pala. Parang mabilis yung flow and sobrang fast-paced talaga nung mga nangyari. Especially on other companies na mabilis yung mga deadlines. Kasi sa atin sa school, yun yung mga expectation na
parang less pressure if habulin yung deadline. Kasi pag may deadline na sa agency, parang ano na siya, real life pressure na may repercussions na talaga pag na-miss mo yung madaming maapektuhan, hindi lang yung group mo. Yes. Parang buong team or Saka buong brand agency. na rin kasi na. Oo. So, kailangan doon talaga yung bilis na hindi pa talaga expect coming from college. Yes. Alam yung sinasabi ko rin sa mga nagtatanong sa akin pag sa course ko, alam mo kahit pariwara ka sa ADPR. Yan, alam mo hindi kasi sa sobrang lawak niya. Yes. Pero ayun, may follow-up question lang din ako. Parang how do you handle parang maging typecast sa isang role, gano'n? Alam, parang halimbawa, parang you're seen as creative. So, doon ka na lang Yes. ina-assign, gano'n. How do you handle yung mga Depende gano'n? yun kasi kung yun yung gusto mo. Ako kasi parang yun agad yung gusto ko eh. So, parang nag-decide ako agad. First year pa lang, gusto ko ng art. Tapos, parang wala first year hanggang fourth year. Okay ako. Ganun lang. Kung wala na ako Depende ibang naman. gusto gawin. Kasi I knew that time na kailangan ko mag-focus. Yeah, same din. Parang nasa identity ko na siya. Like, I wanna be a creative, I wanna be an art director. Gusto kong gumawa ng art, ganun. So parang I feel like, in that sense, kahit na hindi ko alam ano yung profession, parang alam ko naman anong gusto kong gawin. So, yeah. Ako parang different kasi first year, second year, gusto ko maging production or creative. Tapos pagdating ko ng third year, doon ko nakita yung accounts and also nakita ko yung agency na ang hirap pala na maging creative sa sa isang agency kasi kailangan mataas yung mo talaga, yung skills mo, standards mo. And parang doon ko na-explore din yung pag-i-accounts na even if introvert ako na, or introvert din naman ako hanggang ngayon, parang nagsiswitch na lang siya bigla and parang na-realize ko na baka para sa akin yung accounts kasi na-handle ko naman maayos, nakakausap ko naman yung clients, ganyan. So parang minsan late na rin na-realize. Pero from the start, kunyari from college, parang alam niya na kung ano yung gusto niya mangyari or alam niya na gusto niya explore na skill. Tapos mag-iba na lang siya nung Grabe. Ikaw ba, partner? Tingin mo ba, willing ka pa, like, knowing na freshie pa natin, willing ka pa ba mag-explore ng ibang Naririnig ko rin talaga siya actually sa mga seniors to explore yung mga different Yes. roles. And, Diba? Talagang feel ko super insightful ng mga sagot ng ating guest na talagang matutulungan tayong mga freshies to guide, as a guide, Yes. diba? Pati yung mga advocados natin, para kung ano ba talaga yung gusto nila, kung accounts ba, creative, strategizing, diba? Yes. Copywriting, diba? Ang dami, Ang dami. sobrang dami. Nasa sa inyo yung kung ano yung gusto nyo talaga, like sa totoo lang, diba? Pero it just shows talaga na iba-iba talaga yung mga nagiging experience ng mga ating AdPR alumni. So, back to the industry, na po tayo, yung sa works nyo na ganyan. Now we know kung paano na, yung progress ng daily lives ninyo. Any stressful situations, like nung parang kakatungtong nyo parang sa industry, like have you experienced any stressful situations? Like, and if you mind po na sharing it sa ating advocates, and ano yung ginawa nyo, ganyan. umiyak. Ano ba? Sa akin muna. Kasi for context, nag-intern ako sa Giggle for 6 months ng buong 4th year, 2nd sem. So from there, na-experience ko kagad yung hirap ng clients, syempre yung mangangapa ka muna kasi paano mo kakausapin yung clients, parang feel mo, student ka pa lang, gano'n. So, parang dun yung stressful moments, parang when you're experiencing yung problems na mismo dun sa agency, paano mo siya isa-solve as an intern and also as part of the agency. So, siguro yung one specific stressful moment ko nung start ko ng agency life is I had a project for a year. Tumakbo siya for a year. We had at least 14, 15 presentations for the whole year. Tapos, na-cancel siya nung after a year. So parang, it's so stressful kasi iniisip mo siya every week, every month. Ganyan. Tapos, nung na-cancel siya, paano mo siya sasabihin sa creatives? Paano mo siya sasabihin sa mga tao? Yes. So, yun yung mga stressful moments na talagang matututo ka na may mga ganun talaga na nangyayari. And parang, doon kami natuto paano i-handle pa yung stress na yun. Yan. Ako yung stressful moment ko, siguro as a junior art director, first job ko. It's parang, syempre, fresh from college. Parang hindi ko pa alam how to manage my time, how to manage projects, gano'n. Tapos parang on top of that, parang parang insecure pa ako as a young creative. So parang seeing yung past works ng mga like bosses ko and stuff. Shit, parang how do I live up to that? Diba? So there's like a lot of feelings in that na parang aside sa work na ginagawa ko. So that was super stressful.
And then parang at the time kasi parang we had a brand na we're dealing with. So magla-launch siya in the Philippines, ganon. Tapos parang yung client parang super dami niya rin gusto. Kasi at the same time parang nagko-contrast kasi yung hinihingi niya from the strategy or like what their brand really is. So parang it's for the masa kasi. Pero what they wanna appear like is parang startup sila. So in that sense, parang ang hirap na for the agency and the client to really understand each other. Kasi parang hindi sila nag-agree. And meet halfway. Oo, parang, di ba, kaya ka nga nakapag-usap with an agency kasi to consult. Pivot ka na naman. Oo, so nag-pivot. Yun nga, with the pivoting, sabay nun, parang we had to produce so many key visuals para lang masatisfy yung demands Client. nila. Yeah, Oh my so, gosh. ayun. But, as you grow later on, ma-manage mo naman yan. You know, it's something na you have to go through talaga, an experience that you have to go through. It's inevitable. Yes. Ang nakakatakot. Pero dahil nun, gagaling ka naman. Yes. Yeah. Isa umuoo na lang sila sa ano. Ang ganito kasing gusto Nakulit ng na clients eh. Oo. Ayun. So, speaking of po nung mga nabanggit nyo, paano nyo po na-combat yung parang mga, do you refer it as perfectionism din po ba? Ganun. Parang hard to do yourself. Ganun. Oo, Or like, yung ang dali mo parang ma-affect sa isang bagay. I think na wala na lang siya eh. Or alam mo na lang kung paano siya i-manage. Kasi yung work, same pa rin eh. Kung babalikan ko yung first JO ko, nung first year ko sa advertising, and then JO ko last year, same. Pero for some reason, ngayon, hindi na ako, parang hindi ko na pinapersonal. Kung hindi i-approve yan, sure, isip na lang akong bago. And yung sarili ko yung Sanay na. Ano po yung mga naging affirmation nyo na pwede Oo. Words of ano affirmation. sa mga, Ako yung lagi ko lang ginagamit. Nagawa ko na ito before. Tapos Kakaiba. pangalawa, wala pang scenarios before na pumaltak ako. Kasi sabi, parang yung mini-worry mo daw, parang 80% ng ganon, hindi nangyayari. And then yun, wala pa naman nangyari. Hindi pa naman ako sumagot, hindi pa naman ako na hindi na regular, hindi pa naman ako natanggal sa work. So doon nila ako Yes, yun. So, hearing those experiences po, mas na-appreciate ko yung kung gaano ka-demanding, no? Yet fulfilling naman yung Yes. yung ADPR industry. Pero syempre, sa gitna ng stress, may mga campaigns din naman na syempre nagustuhan nyo, naging favorite ninyo. Yes. Ano po yung mga most memorable and best campaigns na na-experience nyo po, yung tingin yung worth it? My favorite campaign, I think this was last year. Initiative siya ng ahensya namin with Black Pencil. It was it was to educate mga young girls on, reproductive health, sexual, orientation, gano'n. Kasi parang we realize parang may growing number of teen pregnancies Yes. and how can we help, di ba? In a way na parang hindi masyadong factual masyado na parang naka-jarring sa mga students or kids, gano'n. So, parang what we did, we reached out to Charmy, gano'n, and then parang we used yung sanitary napkins as a media. Tapos parang nag-design kami ng mga notebook covers which contained mga stories na relatable for girls, gano'n. Mga nakakakilig na stories, but at the same time, parang educational content siya on contraception, gano'n, reproductive health, more of their bodies and stuff like that. Ayun, tapos parang since na super, gusto ng client yung idea, parang lumipad kami to Puerto Princesa, Palawan. We went to Palawan High School, where parang dito namin nilaunch yung mga sanitary napkins nga na yun. We spoke to the students, gano'n. And parang nakatuwa kasi we saw the girls are eager talaga to learn. It just takes the right language talaga to speak to these girls. So, ayun, that's what I love. Nakakatawa. Ito na pressure ako kay Ice kasi pang-clout lang yung akin. So I consider 3 projects as my best. Lahat from Gigil kasi I start from there. So first one is yung first big project ko as an account manager, which is Smart and FIBA campaign. So FIBA World Cup basketball. So in a span of 7 months, nag-release kami ng billboard na may tunay na ring, na may 16-feet ring sa EDSA. Tapos isang 3D billboard. And then isang MOA Globe execution na may ring sa paligid.
So lahat ng yan, parang yung 7 months, doon ako na-practice talaga how to handle it by myself mostly. And yun, big thanks din sa boss ko kasi inayaan niya ako. And doon talaga ako nag-grow, especially yung saya ng mga executions. And then yung second and third ko is for Netflix naman. And then yung first ko is yung sa Koke, Rebel Moon. So ginamit namin si Koke dun sa So sobrang fun niya kasi bigla naka-abs si Koke dun sa project na yan. And then yung third ko is yung last project ko sa Gigil, which is yung kay Boy Abunda, yung Electric Spade. So parang it's so fun to work with a celebrity kasi first time ko to work with a celebrity that time. Tapos humor film pa. So parang yun pa lang, yung success nun, and also syempre yung cloud. And also yung kapag naging viral yung mga ganon, ang dami nakarelate ng mga tao. So parang parang yung 3 projects na yun, yung best, parang highlight na rin ang advertising. How about Sir Navas? Sa akin naman, very recent lang. So, initiative din siya, katulad mo kay Ice. It's an advocacy campaign. So, basically, nanggagaling lang siya sa problem na maraming make-up yung mga beauty influencers. And then, maraming na-expire, maraming nasasayang. So, nalaman namin na yung mga student morticians, importante sa kanila yung make-up kasi gagamitin nila yun sa training, kaya ang mahal. So yung idea is the Heaven Palette, so giving expired makeup a second life. So gumawa kami ng makeup palette na walang laman, shaped as kabaong. Tapos binigay namin yun sa mga beauty influencers, drag queens, celebrity makeup artists para lagyan ng mga expired makeup and then gumawa ng content that will encourage their followers to donate. And then yung mga expired makeup na yun, ipapadala sa PCAS, which is an embowering school, para magamit ng mga students sa training nila. Yung success niya, yung result itself, na parang 3 months pa lang 10,000 makeup donations na, tapos 1,000 student beneficiaries na, yun yung success. Ang galing! Kaya sabi ko nakakatuwa kasi hindi lang siya for the to market the product Yes. itself. Meron siyang, may sense. Diba? Like talagang inspiring talaga yung mga kwento behind those campaigns na nabanggit nila. Pero it really proves lang talaga na in this industry, every idea counts and every effort matters. Yeah. Diba, partner? Speaking of efforts, pasasalamatan muna ulit natin ang ating mga partners and sponsors. Ayan! Talaga namang nagpadala pa yung ating mga bigating sponsors at partners ng kanilang products. Partner, diba? Speaking ba of yan? sponsors and partners, gusto natin silang pasalamatan. Dahil grabe yung naging contribution nila sa ating podcast. So we would like to thank our official media partners, Philippine Communication Society, our official organization partner, Community of Human Resource Student, Tudiverse, Sidhaya, Diantod, Sidhi, and Abantres. And of course, ang ating sponsors, talagang, speaking of effort, nagpadala pa talaga sila ng mga talagang titikman natin, ng mga food natin. Diba? Like, grabe. Like, magkakaroon tayo ng parang bagong segment. Ganyan, bagong segment. So, Tikman na yan! diba? So, andyan na ba yung mga pinadala na foods? Saan ba yan? Pasok! Ayan! Yes! Ayan na! Thank you po! Thank you. Okay. Talagang bigatin ito Diba? Hindi naman sinabi na parang pa-feeding program pa lang ata. Bura! Ayan! Ayan ang kilig ng mga tao dito sa Teresa. O, diba? So, ano tayo? Ang brief, ganyan. So, what's your dish? Yes. What's your dish? Dish Ganyan. number 1. Tikiman na! Ganun. Extra development. Ay! Kakaiba! Spaghetti? Kakaiba. How about you, ate? Yung drink mo, ano siya? I have Cup of Java. Wow! Pearls. Ay! Refreshing? Refreshing. Exactly. Very- How about you po? Ano po yung ating... Matcha. Sarap! And then, we have pork silog. Yes! Ako naman, pampabuhay. Sabi niya pa dito, have a great day. Talaga namang great ang day with my tapsilog. Nabawas lang. Kasi kinain ko kanina, di ba? Kasi nakakagutom yung amoy parang pagkapasok. Asa na yun? Sabi kong gano'n. Ako na yan. Kakainin ko na yan. Iba talaga pag gawang Doña Teresa. Oo. Diba? Exactly. Kapajabang pamatid puhaw. Yes, exactly, partner. So ako naman dito, alam niyo kung ano yung hawak ko. Ano yan? Ano? Hulaan niyo. Porque konti. Ano to? Sponge. Japanese. Ang galing! Mausay! Ang galing! Ang galing! So we
grabe yung Spanish natin. At meron ako, gusto ng lahat to. Especially pag, alam mo na, enga-enga, sisig. Di ba? Kasi Gusto mag-ano natin tayo, to. inuman na! Di ba? Papa Jam! Cheers! So thank you, Kapa Java and Doña Teresa. Yes! Oh my God! Sobrang nabusog ako. Nabusog ako dun sa mga nilaps natin kanina, di ba? Nabusog po ba kayo? Yes. Ayun. Nabusog din daw sila, di ba? I'm sure na our advocates can relate with our agency buddies right here, di ba? Pero sabi nga nila, rest is also part of productivity. So we need, eventually, if we take care of ourselves, we dress well, we dress to impress. Sino ba naman tayo para mag-settle sa ganyan, di ba? So, alam ko, nasa segment na tayo, partner, kung saan malalaman natin yung mga sagot ng ating mga advocates online at sa TFC subscribers natin. Because this is partner. international. Yes. So, ano nga ba yung 1 million question natin today? Kung gagawing advertisement ang iyong ADPR journey, what scenes would make the cut at ano naman ang hindi? Pasabog, Ayan, diba? so, before that, bago natin pasagutin yung ating mga bigating guests, basahin muna natin yung sagot ng ating mga advocates online. Nasend na ba sa akin? Tandaan nyo, kayo gumagawa ng grade nyo. Taga-record lang ako. So yan, sabi ni Advocada John Lloyd Cabrera ay yung Lee Moralia nila sa finals ng photography class. And ang ligwak naman daw is yung kanyang animation activity. Ang bongga sana, na-flex natin yung dito sa podcast. Yun nga, gets ko yun. Kasi pag ako, even me, pag mga photography, or go give. Ganda ko Pero pag dyan. art prod. Pero pag art prod, yung di na para. Ano ba partner? Meron pa ako nag-send. Yeah, meron. Para naman, kay Advercada, Sheila Teguerero, same din sila ng best moments dahil naging challenge daw talaga sa friendship nila magkakaibigan yung finals for photography subject and ligwak na sa kanyang advertisement ang kanyang multimedia production activities. Oh no! Siguradong buksaan sila nung time na yun. Diba? Since nandito na rin naman yung ating mga agency buddies, ay tanungin na nga natin sila. Ang question ay, kung gagawing advertisement ang iyong LPR journey, what scenes would make the cut at ano naman ang hindi? Ikaw naman. Go. Who wants to go first po? Actually, nabanggit ko siguro kanina. Kasi doon nag-start yung lahat nung nag-decide ako gusto ko maging art director. Tapos, ang bago lang kasi nga di ko nga ito alam. Walang nagsabi sa akin ito. So, parang yung ano ba yung mga work, so isa-isa ko. Tapos, nag-base ako sa kung ano yung magandang pakinggan. So, parang copywriter, okay lang. Hindi siya maganda. Accounts, parang to the background. So, parang gusto na yung art director. Ang ganda, may art, tapos may director. So, parang, yeah, yan yung gusto ko. Tapos, parang naalala ko na gusto ko nilalagay sa Bumble sa Yes, kita siya. Hindi ko, dapat gusto mo. Dapat gusto mo yan, dapat proud ka kung ano yung kasunod ng name mo. Meron magita sa director. And then yung di makakapasok sa cut, I think, you can work. You can work siguro. Kasi sayang eh, dapat nag-bowling ka, pero nag-focus ka. So, Ako, what scene would make it sa cut? Siguro, medyo mayabang siya. Support. Okay. Siguro yung paglipat ko sa Las Vegas. Kasi Wow. parang nakasama ko sa Suri. competition is. Kaya guys, pasok ko sa advertise. Yes! May free flight. Pero parang yung time na parang I wanna yung create a competition. Tapos parang dahil doon, bigyan ako ng opportunity to fly sa Vegas and then mag-sit in sa mga jury rooms. So, super fulfilling siya. And parang, syempre, parang I feel so validated as an art director at that time. And then yung scenes na wouldn't make the cut, siguro yung sa pandemic, kasi wala, super boring. Oo nga, very alone with my thoughts. Ano ba? Siguro, masyado. More on, parang yung competitive self in the industry. Parang meron kang sense of, gusto mo umangat. Gusto mo akyatin yung ladder. May ganong sense eh. So, parang yun yung papasok sa cut kasi parang lahat ng ginawa ko from account manager is towards the next step lagi. And also right now, lahat ng ginagawa is towards the next step. So, parang yun lang yung pagiging competitive na gusto mo maging
maging the best sa ginagawa. Siguro yung makakapasok more on yung sa mga first few parts ng advertising. Wala akong na-release na kahit ano. Kasi lahat either naka-cancel, iba nalilipat, ganyan. So parang yun yung mga boring times ng, ng advert. Kasi parang frustrating din siya. Kasi parang wala kang ampat or wala kang nagawin. So feel ko yun yung iba. Ako yung time and effort na binuwas sa cancel. Yes. At yun. Di ba, grabe, super interesting talaga yung sagot ng ating mga agency bunnies. So, alam talaga na parang yung AdPR, para talaga siyang pelikula, di ba? Merong ups, may downs, may lows, may highs. May Yes. cancel noise. Like, lahat talaga, meron. Yun yung kagandahan sa field natin, no? Lahat may good takes or bloopers na, syempre, bibilog or mag-shape sa kung sino tayo sa ngayon. Ako, ito lang ako. Hindi ko na ito. Hindi. Next time, sana tayo rin. Right? As Yes, friends. sure. diba? Kayo rin talaga. Sige, later. Please, please, please. Diba? At syempre, hindi pa dyan nagtatapos ang ating chikahan with our agency buddies dahil with kasama sila, andyan pa sila, andyan pa. Andyan pa ba kayo guys? Yes. Andyan pa sila. Madami pa tayong pag-uusapan at mag-share pa sila ng mga deeper stories nila sa kanilang careers right now. Speaking of deeper, ano naman po yung honest thoughts nyo about agency work culture? Gaano ka rin ng teamwork, competition, Gusto syempre ko yan. late night experiences, at may coming din ba kahit after school sa agencies, ganyan? Gusto ko yan! Gusto niya pang tanong. Gusto niya pang tanong. Let's say you just Honest thoughts ko, first, totoo yung fast-paced. Sobrang totoo niya. Kasi merong mga projects na hiningi sa'yo ng gantong time, kailangan namin by next week. Pero ikakaskip mo pa lang siya sa team. So isipin mo yung time na gagawin ng mga creatives para mag-isip. Tapos yung time na gagawin mo para sabihan sila na, guys, kailangan namin ng ganito, kailangan namin ng ganyan by this time. So parang sobrang totoo nung fast-paced na yun. And sa culture naman, depende rin sa agency talaga. Kasi from my experience, nagiging sobrang the best culture. Talagang tropa lang lahat. Tropa namin yung boss, tropa namin. Wow! So, parang pantay-pantay siya from interns to boss to partners. Talagang ano lang siya. Tropa-tropa lang, pwede mo chat, pwede mo pwede mo checkahin sa office. So, also same naman sa other agencies. Parang I think it's more on finding the right circle talaga inside the agency. Kasi yun din yung para maging support system mo inside. And yun, parang pagdating naman sa culture, nakadepende yan kung paano ka rin makitrabaho sa iba, kung paano ka paano mo kausapin yung iba. Kasi doon nabubuo yung culture, doon nabubuo yung friendship talaga inside. So, ayun, parang hindi naman siya all negative. Syempre, hindi natin mawawala yung mga negative side ng advertising. Pero mostly, syempre, pagod ka na nga. So, tingin ka na lang doon sa positive. Doon sa positive things sa agency. Culture. I agree na super fast-paced. Pero aside from being fast-paced, parang super competitive niya rin compared sa ibang mga industry. Parang minsan hindi mo rin ma-help but to compare yourself din talaga sa mga kasama mo. I mean, super, I wouldn't recommend na gawin yun syempre. Pero minsan yung mga times na hindi mo iwasan, parang may mga teams na may awards, so parang ikaw sa sarili mo, kahit wala namang nagde-demand na magbigay ka ng award, parang kaisipin mo, kailangan i-push ko pa sa sarili ko, kailangan bring yourself out there. Ganun. So, even if hindi siya like sinasabi mo, parang may ganung feeling within yourself. So, parang may ganun yung reality in advertising, honestly. Pero super saya kasi aside nga, parang madaling trapahin yung mga boss. Very informal. Yun yung gusto ko sa advertising. Walang sir, walang ma'am, gano'n. Parang, Ito ang sarap mo. walang uniform. Ay, Oo. very corporate siya. Hindi corporate ng advertising. Naka-shorts ka na. Oo, gano'n. Pero walang shades. Basta naka-shorts. Yeah, so parang just come in as yourself. Kasi doon nalabas mga ideas mo. And parang syempre gusto mo sa lahat ng ideas mo, malabas na yung team. So, yeah. Hindi siya madali. Hindi talaga siya madali. I think yung word ay challenging. Kasi mapasok kang hindi mo naman kaya yung lahat. Yeah. Kung introvert ka, kailangan mo ma-present. If hindi ka marunong mag-ideate or hindi ka marunong magsulat ka, wala kang choice. Pero kailangan mo mahanap yung comfort sa fact na hindi mo yung ginagawa mag-isa.
Kasi walang campaign na isang tao lang yung gumagawa. Yes. Ako art director, wala naman akong ginawa kasi meron akong copywriter na partner. Tapos after ng copywriter, meron pang PCD. After ng PCD, meron pang CD. After ng CD, meron pang ECD. Tapos meron pang account. May client pa. Hanggang ma-produce yun. Alam mo yung pagdadaan. Madami kang kasama. So, hindi siya lahat about you. Ah, Tapos, culture depending nga siya sa agency. Kunyari sa amin, I think, kaya din umabot na ako ng 46. Super fun. Like, every Thursday, meron kami alak. Ayun. Tapos may mga program, Valentine's dates, ganyan. Tapos, meron kami mga clubs sa PDWA. So meron kami run, fitness club, meron kami Wow. clubs, gamers, ganyan. So, office hours na kaya walang or so, depende yung culture sa inyo. Diba? So, alam talaga na teamwork makes the dream work. Ika nga, diba? So, ngayon naman, ang question natin is, as agency bodies po, di ba nasabi nga parang wala kayong nagagawa, like just yourself lang. Parang, how do agency bodies support each other during crucial time? Lalo na pag yung, like, kuyatan, ganyan, tapos may deadlines left and right. Like, paano po yung nagiging communication or pag-support nyo with each other sa team? Inom. Kaya ang sinuman pag Parang ano lang, damayan. Kasi lalo nung pandemic, nauso yung yung work kayo sabay-sabay sa Zoom. Ganun. So, parang pare-pareho lang ng ginagawa. Kahit iba-iba yung projects nyo, basta nasa Zoom kayo, may kasama kayo. Kasi nung pandemic naman, hindi naman kami nag-office. Ganyan. So, parang doon na bubuo yung yung parang teamwork, ganyan. And also, damayan talaga kapag may naka-OT or pag lahat OT. Minsan, pwede mag-iyan sa labas, o inom tayo, ganyan. Or kain tayo sa labas, tapos try natin work after or brainstorm tayo after. Parang ganun. Yeah, so very that sa from a bonding. Yung trauma mo. Oo, sabay-sabay mag-run. Pero yung natutuwa naman ako with the people I worked with before, parang din sila. Parang ikakita nilang sumasabit. Feeling din naman talaga mag-help. As long as, mag-ask ka rin naman ng help. Di ba, malay ba nila? Hindi naman sila minor leaders. But aside from that, na-appreciate ko rin sa agency culture and mga work bodies. So, kunyari, yun nga, damayan sa work, di ba, sa persons. Parang as much as possible, binabawi nyo rin eh. Parang, muli nga tayo after, sa weekend, mag-wall climbing tayo kasi pinag-OT-an natin ito eh. So, there's that, parang bond sa inyo. So, Same lang din sa akin, damayan over drinks yan. Parang sabihin nyo lang sa isa't isa na matatapos lahat. Kasi kung madaming revisions sila, kasi doon mag-revise sa buong buhay. Kaya di yan na-upload, kasi lang yan yung campaign sa pag-buhay mo buong buhay. Yung matatapos siya may panibagong JO. Nabibigay si Para naman. matatapos ulit yun. And then yun yung cycle. At gagawin na natin siya. Ako rin ako siya for 6 years. Fun na. Super Totoo. Ayun, nakakatuwa na kahit sa outside world ay damayan pa rin naman talaga. So, speaking of damayan, syempre, yung sa editor journey niyo po, may mga mentors and naging guide din kayo. So, sino-sino yung mga parang nakatulong sa'yo para maabot yung mga... maabot yan kasi. Maabot yung mga. Kung sino kayo ngayon, gano'n. Ako, I have two eh. One is yung first account director ko sa GA. Siya yung intermittent sa akin. And then, na-promote kasi siya to GA. So, I have a new AD. So, silang dalawa talaga yung naging mentor. Tapos yung isang pinakatumatak, which is sana dalhin din na iba, is lagi na sinasabi, magmanasakit sa katrabaho, sa clients, ganyan. Kasi as accounts, parang kapag fast-paced, nasabihin mo na lang, guys, kailangan namin to, bilisan nyo, ganyan. So parang it's more on parang putting yourself on their shoes. Na, ay baka may iba din silang projects, paano ko kaya ito mapapadali sa kanila? Or paano namin mapapadali yung buhay nila? While also thinking of clients. So parang ganun umandar yung pagturo sa akin ng mga mentors ko. Na hindi dapat laging parang ito kasi sinabi ng client eh, parang dapat may diskarte ka rin as accounts. Kasi hindi yung ideas naman na yan, di yan talagang nilalabas lang ng bilisan din. So para maisipan pa rin, may oras pa rin. So ikaw talaga yung mag-a-adjust. Kasi kaya ka nga nandyan, kaya ka nasa accounts. Or me, kaya ako nasa accounts. Is para mapadali yung buhay ng both the clients and also ng while also meeting the objectives of the company. Yes. So, yun, parang yun yung dinala ko kahit dun sa next agency ko na talaga malasakit, especially yung the creatives. Kasi, syempre, ang hirap na nga ng trabaho, papahirapin. So, wait.
Sa akin, 13, tatlo rin sila. Dalawa din from mga boss ko from Black Pencil. And then yung isa, parang siya yung lagi ko ka-partner sa mga competitions, gano'n. Same as Marcella ka. So, yung ano nila, parang yung common denominator na napansin ko with them is aside sa magagaling sila, maano rin nga sila, very compassionate, may malasakit. Kaya, that's why I look up to them kasi parang napansin ko the advertising, super marami naman talagang magagaling na creatives out there. Maraming, a lot of people to draw inspiration from. Pero parang minsan, parang in humanity, mahirap makahanap din ng people who are empathetic. Ganun. And dun ko nakita yung parang that you can be great and empathetic at the same time and compassionate. Ganun. So, parang yung gano'n nilang values and morals, parang nakita ko rin lumalabas siya sa mga campaigns na ginagawa namin. And ayun, parang sa akin, mas naging fulfilling yung ginagawa kong work. Because ganun nga yung ganun klaseng work yung mga ginagawa namin, ganun klaseng mga people yung one surrounded by. So, kaya ko sila kinoconsider as Ako naman, madami yung akin talaga. Kasi parang pumasok na ako sa industry, alam ko namang hindi ko siya kaya alone. So, ang ginawa ko, parang yung goal ko talaga is gagatasin ko lahat ng pwede kong gatasin. Ay, ikaw. Parang top of mind, hindi ko may isa-isa, sorry guys. Top of mind yung current boss ko right now, si Ari. So parang writer siya. Tapos CV ko siya and then siya yung type na pati yung buhay ko, in-clear niya, pati yung buhay ko, dinidirect niya na parang hindi naman kailangan yung gawin. Pero ginagawa niya. So sobrang mahirap kumanap ng gano'n. So I guess yung advice ko sa inyo guys, kapag romantic kayo, is to look for that kind of person na tutulungan kayo and genuinely rooting for you. Nakakatuwang isipin na sa bawat journey talaga natin, may mga tao talaga tayo mamingit na ipupush tayo sa talaga tayo. Yes, and ang mentorship naman ay hindi lang just for technical skills, kundi for life lessons din. Diba? It's about building each other up, helping us Yes. grow. Yes! Exactly. So, speaking of lessons naman tayo, curious kami, what are the things na, di ba nabanggit nga po kayo parang isa mo, textbooks, ganyan, what are the things na wala sa textbook na naturo ng na parang naturo sa advertising, na parang natutunan nyo siya along the way lang, like, hindi siya naturo, like, any experiences, ganun. Siguro yung phrase na walang namamatay sa samin. So, parang lahat may solution. Lahat may ano. So, I think yun yung isa na parang need to highlight talaga to everyone. Don't be too hard on yourself. Kasi lahat yan may solution. Lahat may solution. So, parang it's always moving forward. Huwag ka mag-dwell on one problem. Parang it's always thinking of a solution, how to solve it. And also, ayun nga, madaming tao sa agency, hindi ka nag-isa. Or hindi naman solo work to eh. Yeah. So parang pwede mo lagi tanungin boss mo, anong pwedeng gawin, anong marareko mo. Kasi ito yung naisip ko na gagawin. Tama ba to? Ganyan. So parang yun yung hindi natuturo ng textbooks. Hindi mo siya mababasa. Parang it's more on parang reassuring yourself na laging magagawa ng paraan or kaya natin gawin yun. Yeah. Hindi natutunan ng text. Parang, almost 80%. Well, parang be inspired sa everything around your life. Kasi parang lahat ng best insights talaga is live by you. Hindi yung parang nakakita mo ng lapis screen or something. So, doon nagagaling yung mga best inspirations, best ideas, gano'n. Parang basically touch some grass, di ba? Kasi, ayun, parang ganun ka makakapag-inspire ng other people if nakaka-relate sila sa kwento na pinapakita. So, ayun, just live your life and that's how you're gonna produce your best ideas. Kasi hindi yung dulo lang nila paano mag-copyright, paano flow. Pero for me, hindi lang tinuro kung paano ko sa survive. So ako, I guess yung pinaka natutunan ko aside from textbook is how to manage or navigate my mental health. Ganyan. So parang feeling ko important yun na malaman mo kung paano ka makaka-cope up or mag-survive. So kailangan mo hanapin yun. So sa akin, for example, walking, kailangan ko talaga maglakad. Tapos after nun, kakausapin yung sarili ko. Ganyan. Kailangan mo malaman kasi everyday mo gagawin
Parang everyday mo sabi ang pangit yung work mo. Tapos syempre, hindi naman yung personal work yun eh. Hindi naman ikaw yun, yung nilabas mo lang that time. So, anong gagawin mo pag nasa pinakaman mo? Hindi naman pwede kong try. So, kailangan mo malaman. Pwede naman. Pwede naman. After, kailangan mo sila nagagawin. Hindi ang tatapos first. Yes. Mga 5 minutes kami. So, nakagka, hindi mo ka May bigla na pumasok sa ano ko. Parang, syempre, both po kayo, di ba, nasa art as director. Parang, how do you handle yung pag hindi ka na nakakaisip ng creative block. Okay, may creative blue sa stage para pumapasok, gano'n. Tapos, kasi nababanggit siya, ever since everyday mo siyang na-experience, parang, hindi parang nakaka-burnout, gano'n. Do you also still feel that? Oo naman. Ano Pero parang kasi kailangan mo din tanggapin na parang hindi naman everyday kayo gumawa ng mga great ideas. You know? Minsan yun na talaga pinaka-best mo. Okay lang naman yun, di ba? Parang, pero if you're experiencing creative block, parang tama nga si Melvis, like, minsan kailangan mo rin mag-step out. Diba? Parang masyado ng same yung environment mo. Parang kailangan mo rin makakita ng other things and get inspiration from them. Kasi ang daming nagawa. Ang daming Ako. Christmas, TV, ganyan. So yun yung challenge talaga. And yun nga, sabi nga niya, kung ano yung malalabas mo on that day, tanggapin mo lang, and then meron ka namang boss na mag-deal. Basta meron kang mag-bigay. Siya na bahala. Oo, hindi naman lagi ganun. May katulong. Oo, minsan yung mga top ideas mo pa, biglang may lalabas na, ano potential mo na siya. Gagamit mo. Iba rin talaga yung real world experiences mo talaga. Tutulungan ka to grow. Diba? Kaya with all that experience, ano naman po kaya yung pwedeng ibigay niyong advice sa amin, sa mga freshies and sa mga papasok sa industry ng advertising? Especially yung mga gustong mag-agencies. Ano po yung advice? Ano ba? Maging mabait sa lahat. It goes a long way, yung pagiging mabait. Kasi yung experience ko sa media, naging friends ko lahat nung sa creatives yung sa editing. So minsan kunyari may slight ano lang na parang ang dami pa niyang dadaanan. PM mo lang, uy baka naman pwedeng ganito, ganyan. Tapos ang bilis kasi tropa kayo. Basta hindi siya nakaka-affect dun sa mismong workflow nila. Parang ang dali humingi ng favors. And sila, madali din sila lumapit sa amin. Uy, baka naman pwede pa extend ng ganito. Sige, go lang. Ano naman, gagawa ng paraan. So parang it goes a long way sa pagiging mabait. Not just in advertising but also outside. Kasi doon mo namimit yung mga tao. Doon mo nakikita yung side talaga nila. And also, mas maging vulnerable sila sa inyo. And mas maintindihan mo sila kung ano talaga yung workflow nila, ano yung ginagawa nila sa life nila. And doon mo mananavigate paano ako mag-work or paano magiging better yung workspace doon sa idea na yun. Akala ko talaga very ganun na kapag sa Oo, agency. papatalo. Kala din na. Oo, May mga ka-age naman tayo. Ano ba? Pero ba? Well, be open sa mga experiences. Yun yung sabi ko. Kasi parang, ito, like this one is an opportunity. So, parang ako kasi, introverted ako. Like, mabilis ako kabahan in front of people. Gano'n. Pero since nga i-open up ko sarili ko sa mga ganitong opportunities, parang feeling ko, in myself, na-work on ko na yung mga flaws. Even sa advertising nga, again, parang kalaban mo talaga sarili ko. Parang hindi ako magaling minsan dito. Pero pag in-open up mo kasi, parang gusto mo kausapin mo yung boss mo, diba? Gusto mong gumaling na art director. Open yourself up din sa criticism, gano'n. So, para that will help you grow better as a creative and as a person din. So, openness is my advice. Ako naman, parang tanggapin mo na hindi ka marunong. Nagkakagraduate mo lang. Tanggapin mo na hindi ka magaling. Tanggapin mo na ang okay mag-drop sa ato. Tanggapin mo na magaling mo minsan. Kasi for me, yung siguro nga 4 years yung first 4 years ng career ko, i-maximize ko yung failure. So parang feeling ko, i-maximize ko yung first years na, parang yun kasi yung years na may license kang magkamali. So kung magkamali ka, kasi siguro kung 30 ka na Experience ka na eh. So gets ka naman yung mga nakaka-work mo na di ka pala talaga ganun ka galing. So I guess yung kailangan mo lang ipakita is work ethics. Tulad ng sabi ni Justin, parang
kailangan mo lang balitan, then kailangan mo makita sa kanila na malakas yung drive mo matuto. Kasi kailangan masarap ka gawin. Kailangan masarap kang i-train. Kasi kapag hindi, wala. Di ka na rin mag-grow yun. May iba kasing ayaw tumanggap ng, ng advice from sabi na magaling sila, ganyan. So parang willingness to naturuan ka ng mga tao. Kasi tagal na nila sa ahensya. Yes. Kami dati kakapasok pa lang naman namin. So parang yun nga, babalik-babalik tayo dun sa sinabi nila na hanap talaga ng mentor inside. Kasi sila yung mas may alam. So doon tayo matutunan talaga. Hindi lang naman basta-basta skills po yung goal, that may humility ka rin. Maging tao ka. Yes. Talagang willingness lang talaga to do. Exactly. So, dagdag ko lang na hindi rin masamang magkamali. Yun nga, hindi talaga masamang magkamali. And lalo na kung nagsisimula pa lang tayo bilang mga ADPR practitioners. So, every mistake can be a lesson and every challenge is an opportunity for everyone. Kailangan natin ng tamang mindset, not just to survive, but to thrive. And also, syempre, natutuhan mo ngayon yung pakikisama. Kasi it's the people that makes an institution memorable. Kasi yun diba? So, advocadas, ayaw mo namin, pero i-end na natin to. Tama na. For me, the insights today help you in your future success. Moments just like our successful agency bodies who shared the ins and outs sa ADPR industry. So, would you like to plug po your social media accounts or Yeah. may mga Where can we reach you out? Especially yung mga Yes. gustong mag-agencies dyan. I-promote. Yes. Ayun, at Melvis Nagdi. As well IG, yun lang IG na lang. And then, apply din sa amin, DPWA, meron kaming Tipo Academy. So internship yun, tapos maraming PUP na naging part nun, and then na-hire eventually. Actually, maraming PUP sa Tigwa, and then encourage yung course natin na mag-apply compared sa ibang agency. So, very valuable things. At Rina Reyes. So basically, Nina Reyes lang siya. Pero balik na nila. Sa Instagram. Nag-alala ko. At Instagram. And yun nga. So reach out na lang kayo kung gusto nyo sumama sa Ogilvy Philippines. It's also an international agency. So maraming very nice opportunities and big brands. If you're interested, tara na. Let's go. Yan. At Justin Pataksil on IG. Tapos, may internships both on Giggle and PFL. So, message lang kayo sa kanila. Pwede ko ibigay yung mga emails din na sino pwede nyo reach out for both. Masaya sa parehong agency. Very different yung portfolio. So, both Giggle and PFL, kung gusto nyo ma-experience both worlds, syempre. Kaya, go lang. Ayan, speaking of plug, may gusto rin magpa-plug, magtatampo itong mga to. We would like to thank our official media partners, Philippine Communication Society, and our official organization partner, Community of Human Resource Student, Cleavers, Silhaya, Diantod, Sidney, and Avantes. And of course, our sponsors, Kapajaba and Don Guterres. And once again, I am your host, Yami Little Marine. I'm Abisha Gomez, and we will see you again for another fun, chikahan episode here in Catch Up with Advercada Season 2. The next level! Your one-stop ADPR source of entertainment with a dash of chikahan that will make you wow and latest chicas along the way. Bon voyage, Advercada!